Hi guys, so ang ating adventure for today at ang ating pag-uusapan ay related po ito sa X-ray kasi ang dami sa akin nagtatanong na about sa X-ray, especially sa mga magpapa-medical. Doon sa magpapa-medical, may mga nagtatanong sa akin na nung nagpa-X-ray sila, meron silang problema or merong nakita na peklat sa baga nila. At nung tinanong ko kung meron silang history before, kung nagka-TB ba, wala naman daw. Nagtataka sila bakit meron silang peklat nung nagpa-X-ray na sila. Kasi itong mga nag-chat sa akin, ito yung mga gusto magtrabaho abroad. So medical, lahat okay na. So fit na sila halos. Okay na sila lahat sa blood test, sa urine, sa eyesight, or kung ano man, sa dental, okay sila. Pero pagdating sa X-ray, ang dami talagang bumabagsak. At nagtatanong sa akin kasi meron din akong mga previous vlog na na-share dito sa aking YouTube channel na talaga namang marami rin views na nakapanood. Una-una sa lahat gusto kong i-share yung aking experience kung ano yung may share ko, especially dun sa mga may mga problema sa X-ray at lalong-lalo na kapag bagsak sila sa medical kasi nga may problema sa X-ray. Una-una sa lahat sasabihin ko hindi ako doktor. Hindi rin ako medical practitioner para mag-share sa inyo pero ito ay based lamang po sa aking experience kasi naranasan ko rin to before. So before, nagpa-medical din ako kasi gusto ko rin mag-abroad. Lagi akong bumabagsak kasi merong nakitang peklat sa X-ray ko. So ano yung ginawa ko kaya parang hindi ako panghinaan ng loob. Talagang marami akong dinaanan para lang maipas ako yung X-ray ko kasi gusto ko talaga mag-abroad. So kung ikaw nanonood ngayon sa video ko na to, ay yung video na to ay para sa'yo. So sa mga nagtatanong sa akin na nagpa-medical sila, wala naman silang problema sa X-ray before. Hindi sila nagkasakit, wala silang TB, or yung hindi sila nagkaroon ng tuberculosis before, pero meron silang peklat sa X-ray. Nangyari din yan sa akin. Nung tinanong ko yan sa doktor, sa pulmonologist, na ang sabi niya sa akin, tinanong ako meron akong history before. So yes, naging honest naman ako. Nagkaroon ako ng problem before sa X-ray. So naging open naman ako sa pulmonologist. So kaya naging maganda yung flow kung ano yung mga gagawin. So totally healed naman. Nagka-problem talaga ako sa X-ray before. Kaya hindi ako magugulat na bakit ako may peklat. Pero nagulat ako kasi ang sabi ko sa kanya, it's about 12 years or 15 years ago na meron akong problema sa baga. Pero ang sabi sa akin ng doktor, na pulmonologist, na hindi talaga totally nawawala yung peklat. Nag-heal siya, gumagaling siya, pero yung peklat na yon ay nandun na. At dun sa mga tao naman na hindi nagkaroon ng problema sa X-ray or hindi nagka-problema sa baga at may peklat, so isa din yan sa mga natanong ko dun sa doktor na yung iba, especially yung sinabi niya sa akin ng doktor na yung iba nga nagkakaroon sila ng peklat kahit wala silang sakit. So ibig sabihin nun, matibay yung baga nila pero nagkakaroon pa rin ng problema dun sa X-ray nila. So may mga nakikitang spot or may mga nakikitang peklat. So ibig sabihin nun, hindi naman sila nagkasakit sa baga. So hindi nagka-problema sa X-ray. So ibig sabihin matibay, malakas yung resistensya nila. So sa mga nagtatanong sa akin kung ano yung gagawin, pag nakitaan kayo ng peklat sa baga or sa X-ray sa medical, una-una sa lahat, magpa-consult kayo sa pulmonologist. Hingi kayo ng advice. So, hindi lang kayo basta-basta pupunta dun sa mga clinic or sa hospital para sabihin na, oy, kailangan ko ng pulmonologist or kailangan ko ng doktor sa X-ray para magpakita. Hindi. Kailangan hingi muna kayo ng referral or kailangan hingi muna kayo ng request na magpapatingin kayo sa pulmonologist. And then, pag nasa pulmonologist na kayo, ikwento nyo na kung ano yung problema. So, syempre, bibigyan kayo ng mga test kung ano yung gagawin. Susundin nyo po yan. And then, kung ano yung mga test na gagawin, ay kailangan nyo sundin yan para hindi kayo magka-problema. At kung nagkaroon kayo ng undergo like medical examination, like X-ray, kinuha kayo ng saliva para sa sputum, gawin nyo yun. And then, kapag naging negative naman yung result, hingi kayo ng mga letter na fit kayo na wala kayong problema sa X-ray. Hingi kayo sa mga pulmonologist doctor na nag-undergo naman kayo ng mga test pero negative naman yung result. So, kapag hinanapan kayo yun at kapag nag-abroad kayo or sa mga agencies kasi, kapag nag-a-apply tayo, so ipapakita natin yung medical certificate natin bago tayo maging fit
bago tayo payagan na makapag-travel. Kasi especially sa atin, especially kung gusto mong mag-OFW or magtrabaho abroad, kailangan physically fit ka talaga. So wala ka talagang sakit. So especially kailangan yung x-ray natin may pasayan. So yun yung gagawin natin kasi ang dami sa akin nagtatanong na ano yung gagawin nila. So yun yung advice ko sa inyo. Punta kayo sa mga pulmonologist, magpa-check kayo para mayroon test na gagawin. At kung ano yung magiging result niyan, ipakita nyo yan sa mga manning agencies or kaya sa mga medical center kung saan kayo nagpapamedical na ipakita nyo yung proof na fit naman kayo, wala kayong problem. Kasi isa yun sa mga problem dito sa mga subscribers ko at dun sa mga hindi nagsusubscribes na nanonood din sa vlog ko before about sa x-ray na paano sila pumasa. So, ayan, yun yung gusto kong i-advise sa inyo kasi dami rin nagme-message sa akin na bagsak sila sa x-ray, wala silang problema before sa lungs. Tapos pagdating nila sa medical, meron silang problema sa lungs, hindi pala sila aware. So, yun yung gusto kong i-advise sa inyo kasi punta kayo sa pulmonologist, pa-check nyo, tapos kung ano yung magiging advice sa inyo, sundin nyo yun para maging fit kayo at makapag-abroad. So, yun. So, yung advice ko sa inyo mga finding ay hindi lang po ito sinasabi ko bilang ako isang doktor. Hindi po ako doktor. Based po ito sa experience ko. At nag-undergo nga ako before ng kinukwento ko sa inyo kanina. So, may mga proseso akong sinundan at yung sinishare ko sa inyo, nagka-problem ako before sa x-ray. It was about 15 years ago. And then meron pa rin akong peklat sa x-ray na nakita sa baga ko. Pero totally healed na talaga siya. So, nung nag-undergo ako ng sputum, nag-undergo ako ng epicolordotic, wala sila nakita. Nakita nila yung peklat pero totally healed or magaling na. Kaya naging fit ako at nakapagtrabaho ako abroad, nakapag-cruise ship, and now land-based ako. So sa mga may problema sa x-ray at nahirapan pumasa sa medical, yung advice ko sa inyo ay pwede nyo sundin to. So punta lang kayo sa mga pulmonologist, magpa-check up kayo, and then magpa-x-ray ulit kayo, magpa-sputum kayo para makita yung result, and then dalhin nyo po ninyo yan sa mga manning agencies o kaya sa mga sa mga clinic kung saan kayo nagpapamedical at isubmit ninyo yung records na talagang totally okay kayo and fit to work para makapag-abroad po tayo lahat. So, yan lang mga feeding ating adventure for today at sana ay nakatulong itong aking video. At kung medyo naguluhan kayo ay pwede nyo akong message dito. Pwede kayo mag-comment or message nyo ako sa aking Facebook page, Finding Maro. So, yan lang mga finding. Bye-bye!